kasi at saka si Pangulong Duterte, may good news naman tayo, isingit lang natin. William Mapp from California, hello. Ah, 'di ba? Iniintriga at saka well, I think si Pangulong Duterte din yata ang nag-reveal niyan na may hindi sila in good terms ni VP Sara. Pero nagyakapan naman sila nung inauguration, 'di ba? So inaabangan natin na makita ulit ang mag-ama na magkasama, 'di ba? And finally may nakita akong photo ngayon lang, ka-upload lang, na magkasama ang ating pangulo at yung ating dating pangulo rather at ang pangalawang pangulo. Kasi syempre parang marami rin ang sumama ang loob kay VP Sara. I think doon nagsimula yan na parang iniintriga na may gap, 'di ba? Si VP Sara at si PRRD. Parang ang gusto mangyari ni PRRD last year ay tumakbo si VP Sara na bilang pangulo. Alam niyo, hindi ito, naiintindihan ko si Pangulong Duterte. Correct niyo ako kung well, mag-agree kayo kung agree kayo sa aking opinion lang naman, ano. But ang gusto yatang mangyari ni PRRD, that's why gusto niya patakbuhin si VP Sara noon as president. Hindi dahil sa, 'di ba, gusto niya na sakim sila sa power, never. Ay, si Pangulong Duterte nga ayaw nga niya ng trabaho ng pangulo, nga lang no choice, 'di ba? Kaya umayaw siya na maging senador eh. Umayaw siya, hindi siya tumakbo. Nilansi nga niya yung mga bashers niya noon eh. 'Di ba pumunta sila ni Senator Bongo sa COMELEC para kunwari mag-file ng candidacy, pero si Senator Bongo lang yata yung nag-file. PRRD didn't file for any position. Pwede siyang tumakbong vice president. Hindi pinagbabawal yun eh. Bawal siyang tumakbo bilang presidente ulit, si Pangulong Duterte, di ba? Pero bilang vice president, hindi. Yan yung sinasabi ko sa inyo na yung Cory Constitution na yan o yung ating saligang batas may lusot, may loophole. Isipin nyo kung tumakbo si PRRD na VP nung nakaraang taon. Tapos si VP Sara nakinig kay Pangulong Duterte, naging running mate nila. Kumbaga Duterte tandem. Kung bababa si VP Sara, halimbawa nanalo silang pareho, si VP Sara ang presidente, si PRRD ang vice niya. Kung sadyain ni VP Sarang bumaba sa pwesto, si PRRD ulit ang presidente natin. Yun naman yung mandate, di ba, ng vice president. Ikaw ang hahalili sa pangulo. Yan ang lusot sa constitution natin. Kaya mabuti hindi nagagamit yan ng mga pinklawan or ng mga dilawan. But we'll see, malay natin magamit ngayon. Kaya siguro pinag-iinitan si VP Sara eh. Kung hindi kayanin ni Kuting ang leadership, kung hindi kayanin ni Kuting ang 'di ba, ang galit ng taong bayan dahil sa pagiging incompetent niya, kailangan mabura si VP Sara sa landas. Kasi kapag pumosisyon si VP Sara as president, since yun ang mandate niya, baka yung mga inappoint ni Kuting at ni Busog na Ahas magkandalikwak, right? Pipili si VP Sara, karapatan niya yun kung siya magiging pangulo. Halimbawa lang ha, worst case scenario or worst case pa or best case, kung si Kuting ay makakain ng panis na ulam, na food poisoning, right? Kung si Pusa ay kung si Pusa ay natinik ng isda sa lalamunan and karoon ng internal bleeding and what have you, wala ng boses, hindi na makapamuno, imbalido na si Kuting, ay di si VP Sara uupo. Ay paano yung mga inappoint ni Kuting at saka ni Butod ni Queen Butod? Tinigwa ka ni VP Sara yun kasi hindi niya gusto mga dilawan karamihan doon. Mga nakaupo ngayon puro dilawan, di ba? So, kailangan maalis sa landas si VP Sara. Baka nga yung Senate President dapat maalis din sa landas. Pag nangyari yan, baka ito ang presidente natin, si Speaker Martin. Afraid. Okay. So, yun nga po, nung nakaraang taon, parang nagtampo rin ang maraming mga DDS kay VP Sara, hindi daw nakinig sa ama. Dahil ang gusto nga mangyari ni Pangulong Duterte, tumakbo si VP Sara na bilang Pangulo. To my mind and to my assessment of VP Sara din, siguro tingin niya hindi pa niya kaya. Ayaw niyang tumalon agad sa responsibilidad na ang laki. Mayor siya, tapos biglang talon as president, di ba? But kinaya ni Tatay Digong right? Si Tatay Digong ay mayor ng Davao, hindi naging pangulo, never tumawid bilang vice president or senador. Diretso na rin agad. Pero naging kongresista kasi si PRRD dati. So dahil dyan, dahil din
marami ang sumama ang loob, matigas daw ang ulo ni VP Sara, sumama pa kay PBBM, ang ending, ito ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. So baka ganun din ang nangyari, masama rin ang loob ni PRRD kay VP Sara. Or maybe VP Sara, may sama ng loob sa tatay niya sa hindi natin alam na dahilan. Siyempre, family matters yan, malay natin. So hanggang ngayon, ang speculations ng mga tao, may gap pa rin yung mag-ama. Tama ba? Pero ito po, may picture finally ang dalawa na magkasama. Kasi the last time that I saw them together was nung inauguration or nung oath-taking ni VP Sara sa Davao. Yung naka-green siya, nagyapusan sila mag-ama. Yun lang yun, pero never nang nasundan. Ngayon po, ito ang update mga ate at kuya. Magkasama ang ating pangalawang Pangulo at ang dating Pangulo, ang mag-ama. Ayan. They are together again at the moment. Former President Rodrigo Duterte and his daughter, Vice President Sara Zimmerman Duterte, are reunited in Davao. Reconciliation is a beautiful thing. So wala nang gap, wala nang tampuhan kung meron man dati, no? Bati na sila, ganun ba 'yan? Bati na. So I guess nasa libingan sila ng mother ni PRRD, right? Nandun sila, bumisita. Well, malapit na ang ang undas, right? Next month na yan. So siguro inagahan ng bisita ng Tatay Digong, or maybe birthday ng or baka ito yung araw ng pagkawala, whatever. The more important thing is magkasama yung mag-ama. And sana may napag-uusapan sila, aside from reconciliation and whatnot. Sana may sana naitatawid ni PRRD yung mga concerns niya to VP Sara, right? Yung mga alalahanin niya na, nak, baka magkagera dahil itong partner mo nung eleksyon, itong Pangulo natin ngayon, sabi, friend to all, enemy to none, pero tuta ng anemika ngayon pusa ng anemika ngayon ang running mate mo noon. So, delikado ito. So, syempre, magbibigay ng kaunting payo si PRRD. Mali natin na pag-uusapan yan, di ba? Pero minsan kasi pagka kayo lang, no? Kayo lang magkakapamilya, hindi naman pag-uusapan ng politika. Bibihira, right? Kumustahan lang. Sabi nga ni Mrs. dito, ito daw yung nai-imagine niyang pag-uusap ng dalawa. Sabi daw ni Pangulong Duterte, ano? Ganun ba? May pandidilat ba? Ano? Sagot naman ni VP Sara, ano? Ano din, parang ganun. Sabi daw ni Pangulong, wala, ito naman, hindi na daw mabiro. Pareho kasing maangas yung mag-amay. Parehong maangas. Pero syempre, sabi nga ni Pangulong Duterte, mas malupit daw si VP Sara kaysa sa kanya Proud na proud pa nga si Pangulong Duterte na nang bigwas ito ng sheriff. Tama ba? Nananapok. Proud na proud pa si Pangulong Duterte, kababaeng tao na nanapok. Well, sana manapok ulit si VP Sara. Kailan? Excited ako. Sana may masapok siya na hindi pala. Sana may masapok siya na miyembro ng Kamatayan Black. Sana may masapok siyang senadora. Right? Sino kaya ang magandang masapok ni VP Sara? Ulit, di ba? Pero literal man or figurative na pananapok, sana si VP Sara. I don't know kung ano ang laro ni VP Sara ngayon. 'Di ba? Maybe she's protecting PBBM. 'Di ba? Baka may sa tingin niyo, buo pa yung tiwala ni VP Sara kay PBBM. For sure na mo monitor ni VP Sara kahit hindi siya sabihan ng tatay niya, no. Nakikita ni VP Sara yung sablay sa Pilipinas. For sure nakakarating kay VP Sara na balik ang kriminalidad. May mga napapabalitang pumapasok na shabu or ibinibentang shabu, kalat ang shabu sa kung saan man. For sure nakakarating kay VP Sara na nagmamahal ang bilihin. So, ano sa tingin nyo, may question mark kaya sa mind ni VP Sara na bakit parang hindi kaya ng aking partner nung eleksyon itong leadership? Parang hindi naman grabe ang inflation nung ang tatay ko ang nakaupo, right? Siguro observant siya, politiko siya or public servant siya. Siguro nag-o-observe din siya.
And sana kung ano man ang ipayo sa kanya ni Pangulong Duterte, for sure, para yun, hindi lang para sa kanya yun, kundi para sa atin. Tama po ba? So, hindi ko alam kung anong laro ni VP Sara ngayon. Pero sana nakikita niya, kahit hindi niya nasisilip ang channels ng mga katulad namin, mga tungaw vloggers. 'Di ba? Syempre Diyos ko, pangalawang pangulo yan, definitely busy yan. Hindi yan magagawi sa mga channels namin, no? Pero syempre ang media kasi tahimik eh, never, although binabalita ng media itong mga kasablay-sablayan ngayon. Pero VP Sara, yung nangyari sa'yo, hindi nila binalita. Yung muntik ka ng masabugan ka nung isang araw doon sa gate ng kongresistang pinuntahan mong probinsya. Ano ba yung media na yan, VP Sara? Kung paano ang treatment nila kay PRRD noon, mas malala ang treatment nila sa'yo ngayon. Parang ang media ngayon kasabwat ng mga loko-loko eh. Pero ang media mabait sa partner mo, VP Sara. Tapos sabi ko nga, ang dami ng pambabato sa'yo, ang tahimik ng pusa na running mate mo last year. Bakit kaya? Bakit hindi ka man lang niya kampihan? Bakit kaya hindi man lang ipagtanggol ni Papshi ang anak ni Pangulong Duterte? I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.